Welcome sa Jetflix Tagalog Recap. Ngayon recap natin ang 2002 American DreamWorks film na pinamagatang Spirit Stallion of the Cimarron, kaya set back and relax, simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa isang agila na pinapakita ang ganda ng kalikasan at mapayapang pamumuhay ng mga hayop at makikita rin ang isang grupo ng mga kabayo na sabay-sabay na tumatakbo, at noong 19th century sa American West pinanganak ang isang munting kabayo na nagngangalang Spirit. At habang lumalaki si Spirit ay nagiging troublemaker ito at kung anong kakulitin ang ginagawa nito sa kanyang mga kasamahan, hanggang sa lumaki ito at naging isang ganap na stallion, ay naging leader ito ng kanilang grupo matapos mamatay ang kanyang ama, at nakipagkarirahan ito sa kanyang kaibigan na agila at nagawang matalo ito ni Spirit. Ngunit ilang saglit may isang leopardo ang nagmamasid malapit sa dalawang batang kabayo at nang akmang susunggaban na ito ng leopardo ay nilabanan ito ni Spirit at ito ay umatras, at pagkagabihan ay tumingin ito sa kalangitan at may isang meteor ang dumaan hanggang sa matuon ang kanyang mga mata sa isang ilaw na malapit sa kanilang teritoryo. At dahil sa kuryosidad nito ay pinuntahan niya ang ilaw at nakita niya ang ilang kabayo na nakatali at parang sinasabihan si Spirit na umalis. At dahil gustong malaman ni Spirit kung ano pa ang naroon sa lugar ay nagpunta ito sa mga natutulog na cowboy hanggang sa makita siya ng isa sa mga ito, at nang akmang huhulihin na si Spirit ay di sinasadyang mahalikan niya ang isa sa mga ito. Kaya naman isang habulan ang nangyari at nang akala ni Spirit na hindi na makakahabol sa kanya ang mga cowboy ay umuwi ito sa kanyang mga kagrupo, ngunit maya't maya ay narinig na niya ang mga hiyaw ng tao kaya naman pilit niyang pinaalis ang mga ito, kaya naman pinigilan ni Spirit ang mga ito at idinala sa isang mabundok na lugar hanggang sa ito ay mahuli, at habang siya ay pumapalag ay nakita niya ang kanyang ina at mga kagrupo na labis na nag-aalala sa kanya at pinaalis ito ni Spirit upang hindi sila madamay. Kaya naman gusto mang hindi sumama ni Spirit ay wala itong magawa dahil sa mga nakatali sa kanyang leeg, at habang siya ay nangangamba kung saan siya dadalhin ay nakita niya ang kanyang kaibigan na agila na nag-aalala rin para sa kanya. At nang makarating na sa kampo si Spirit ay namangha ito dahil sa mga kabayo na disiplinado at sinasakyan ng mga US military. At sa labis na pagkabahala ni Spirit ay tumakbo ito papalabas hanggang sa makita niya ang Colonel at sinabihan ang mga tauhan na dahil kay Murphy upang magupitan. Ngunit bago pa man matapos gupitan at ayusan si Spirit ay kung ano pa ang kalokohan ang pinaggagawa nito kay Murphy, at nang makita naman ito ng ilang kabayo ay labis naman natuwa ang mga ito. At lumipat ang eksena kung saan gustong sakyan si Spirit ngunit tila walang kayang makagawang makasakay sa likod ni Spirit at ito ay pinaghahadyas lang, at nang makita niya ang Colonel na nanonood sa isang sulok ay inatake niya ito. Sergeant! Yes, sir. Tie this horse to the post. At dahil sa kanyang pagiging agresibo ay inilagay siya sa isang kulungan at isang araw siya hindi bibigyan ng pagkain at tubig. At ilang saglit may isang lalaki na galing sa Lakota tribe ang nahuli ng mga cowboy na nagngangalang Little Creek, at iginapos ito kung saan nakakulong si Spirit. At pagkagabihan ay tila umaalulong si Little Creek na para bang humihingi ng tulong hanggang sa may isang kutsilyo ang bumagsak malapit sa kanya at sa kabutihang palad ay nakuha niya ito bago pa man siya makita ng mga US military. At sinabi ng Colonel na makalipas ang 3 araw si Spirit ay magiging mahina dahil sa naranasan nito sa kulungan. Kaya naman ng pagkaumagahan ay sinakian na ng Colonel si Spirit at sa labis ngunit sadyang ayaw pa rin magpasakay ni Spirit at ito ay nagpupumiglas, ngunit sadyang magaling sa pangangabayo ang Colonel at nagawa niyang mapasunod si Spirit. At nang makita ng Colonel na napasunod niya si Spirit ay nagyayabang ito sa kanyang mga tauhan habang ang mga ibang kabayo naman ay nadismaya dahil napasunod ng Colonel si Spirit. Ngunit tila wala talaga sa isip ni Spirit ang sumuko kaya naman kinagat niya ang tali na hinahawakan ng Colonel at nalaglag ito sa kanyang harapan at ito ay inihagis niya pabaliktad. At dahil sa kahihiyan na ginawa ni Spirit sa Colonel ay bumunot ito ng baril upang patayin si Spirit ngunit pinigilan naman ito ni Little Creek. Kaya naman ito na ang pagkakataon nilang makatakas at dahil sa gusto ni Spirit na makatakas ang iba pang kabayo ay sinira niya ang mga pintuan, at nang makarating na sina Little Creek at Spirit sa gate ay hinaranggan ito ni Murphy ay ngumiti lang si Spirit na tila may gagawin na namang kalokohan sa kanya,
kaya naman nang magawa na nilang makatakas sa lugar ay nakita naman niya ang isang tumatakbo na kabayo papalapit sa kanya na nagngangalang Rain. Siya ang alagang kabayo na babae ni Little Creek at dahil sa napatigil ito ay hinuli ulit siya ng mga Native American at dinala sa kanilang nayon, at upang maging komportable si Spirit ay tinanggal ni Little Creek ang suot nitong belt sa mukha hanggang sa ito ay makatulog. At pagkaumagahan ay nakita niya ang isang bulig ng mansanas at tila ipinapakita nila Little Creek at Rain ang kanilang kasiyahan sa isa't isa upang makita ni Spirit na siya ay nasa mabuting kalagayan. Maya't maya ay sinubukang sakyan ni Little Creek si Spirit ngunit ayaw talaga nito magpasakay, hanggang sa napagdesisyonan ni Little Creek na itali ng magkasama sina Rain at Spirit at nang binuksan ang kulungan ni Little Creek ay labis na natuwa si Spirit sa akala na siya ay makakauwi na. At dahil gustong-gusto ng umuwi ni Spirit ay hinatak niya si Rain ngunit napatigil ito dahil sa mapang-akit na mata ni Rain. At sa kagustuhan ni Rain na maging kaysa si Spirit sa kanila ay pinasyal niya ito sa kanilang nayon at ipinapakita na lahat ng uri ng kabayo ay pinapahalagahan at di sinasaktan, hanggang sa may isang cute na bata ang gustong yamakap kay Spirit at nang ito ay umiyak ay naawa ito kaya naman nagawa ng makasalamuhan ni Spirit sa mga tao. At ilang mga araw ang lumipas na magkasama sina Rain at Spirit ay tila nagkakamabutihan na ang dalawa, hanggang sa nauwi ito sa kanilang pagmamahalan sana all may jowa, at nang sila ay nakarating sa isang bundok ay may nakita siyang isang agila ngunit hindi ito ang kanyang kaibigan, at kaya naman napansin ni Rain ang labis na pangungulila ni Spirit sa kanyang pamilya. At nang makauwi na sila ay kinukulit ni Spirit si Little Creek at pinaniwala niya ito na maari na siyang sumakay sa kanyang likod at nang akmang sasakay na ito ay inihagis niya ito sabay nagtawanan ang kanyang mga kasamahan, at nang nakita ni Little Creek na wala na siyang pag-asang makasakay ay bukal sa kanyang loob na pinakawalan si Spirit masakit man kay Little Creek pero wala siyang magagawa dahil gusto na ni Spirit na makauwi. Kaya naman tuwang-tuwa si Spirit at nang nakita niya si Rain ay inaya niya ito na sumama sa kanyang lugar ngunit hindi niya magawang iwanan ang kanyang amo na siyang nag-alaga sa kanya, hanggang sa nakita ng dalawa ang hukbo ng US military kabilang na doon ang colonel na gustong dakpin si Spirit kaya naman napagtanto ng dalawa na nasa panganib ang buong nayon, at tumakbo si Rain upang sagipin si Little Creek at dahil sa pag-aalala ni Spirit ay sumunod rin ito, ngunit nawala si Rain sa paningin ni Spirit dahil sa kaguluhang nangyayari sa nayon, hanggang sa nakita niya ang dalawa na papasugod sa colonel ngunit may hawak itong baril at pinaputukan ito dahilan upang mahulog ang dalawa sa ilog, at nang papatamaan na ng baril ng colonel si Little Creek ay iniligtas ito ni Spirit sabay hinabol si Rain na tinatangay ng agos ng ilog. At nang magawa na ni Spirit na iligtas si Rain ay sa kasamaang palad ay papalapit na sila sa isang talon dahilan upang mahulog ang dalawa. At nang makaahon na si Spirit ay nakita niya si Rain na nanghihina kaya naman agad niya itong nilapitan hanggang sa nawalan ito ng malay, at nang pagkagabihan ay nakita sila ng dalawang US military kaya naman dinakip si Spirit at naiwan ang nanghihinang si Rain, at nang nakita ni Little Creek na dinodekip si Spirit ay napaluha ito dahil sinagip nito ang kanyang buhay. At makikita na isinakay ang mga kabayo sa isang tren kabilang na ang mga kabayo na nasa nayon kaya naman lalong nalungkot si Spirit dahil nadamay ang mga ito dahil sa kanya, at dahil sa kalungkutan at pangungulila sa kanyang pamilya ay nag-ilusyon ito na naroon ang kanyang ina at kasamahan nito, at nang makarating na sila sa isang ginagawang relos ng tren ay ibinaba sila at makikita sa eksena na balak sundan ni Little Creek si Spirit dahil gusto niyang makabawi sa kabayo. At makikita na pilit pinapabuhat sa mga nakakaawang kabayo ang naturang parte ng tren, hanggang sa sinaktan ng isang nagbabantay ang isang kabayo kaya ipinagtanggol ito ni Spirit, at habang hinihila nila ang tren ay napagtanto ni Spirit na ang ginagawang daanan ng tren ay papunta sa kanyang homeland ay napatigil ito at nag-isip ng paraan upang mapatigil ang lahat, hanggang sa nagkunwari ito na nawala ng malay at namatay kaya naman nang dadalhin na siya sa isang gilid ay bigla itong kumawala sabay tumakbo. At nang nakita niya ang mga kadena na nakatali sa mga kabayo ay sinipan niya ito dahilan upang ang mga kabayo ay makatakas. Kaya naman ang mga tao ay pilit na pinipigilan ang pag-atras ng tren ngunit sa sobrang bigat nito ay hindi nila ito nagawang pigilan, at nang makita ni Spirit na papalapit sa kanya ang tren ay tumakbo ito ng mabilis upang hindi maabutan ng rumaragasang tren, hanggang sa ito ay sumalpok sa isa pang nakaparadang tren dahilan upang magkaroon ng pagsabog at sunog sa kagubatan. Kaya naman nang wala nang makitang daan si Spirit dahil ang lahat ng paligid ay nasusunog,
ay lumundag ito sa isang kahoy ngunit sa kasamaang palad ang kanyang kadena ay sumabit dahilan upang lumambitin ito, buti na lang dumating si Little Crick at nagawa nitong putulan ang sanggang nakasabit sa kanyang kadena, kaya naman tumalon ang dalawa sa ilog at nawalan ng malay si Spirit. At nang nagising na si Spirit ay nakita niya si Little Crick kaya naman labis itong natuwa dahil nagkita ulit silang dalawa. Ngunit ilang saglit lang ay nagawa silang sundan ng Colonel at hinabol hanggang sa mabaril sa binti si Little Crick at nang makita ito ni Spirit ay binalikan niya ang kaibigan at pinasakay na niya ito sa unang pagkakataon, kaya naman labis na natuwa si Little Crick at habang hinahabol sila ng US military ay nilabanan nila ito. At sa tulong din ng ibang kabayo na humahabol sa kanila ay nilaglag nila ang sakay nito, at sa sobrang bilis tumakbo ni Spirit ay muntik na itong mahulog sa bangin kaya naman pinilit ng isang sundalo na ilaglag si Little Crick ngunit nakagawa ito ng paraan upang masipa ang sundalo, kaya naman nang wala na silang matakbuhan ay pumunta sila sa itaas ng bato hanggang sa makita nila na wala na silang matatakasan. Kaya naman umisip si Spirit ng paraan upang tuluyan na silang makatakas hanggang sa napagpasyahan nito na tumalon papunta sa kabilang bundok, at ilang saglit ay lakas loob na itong tumalon at nakita ng Colonel ang lumilipad na kabayo. At sa sobrang tuwa ni Little Crick ay napahiyaw ito sa tuwa hanggang sa nagawa na ng dalawa ang makatawid sa bundok, at nang akmang babarilan na ito ng tauhan ng Colonel ay pinigilan niya ito, at sumaludo ito sa dalawa dahil napabilim sila ng mga ito na tila sinasabi na hinahayaan na silang makalaya, kaya naman labis na natuwa ang dalawa at umuwi sa nayon ngunit nalungkot si Spirit sa pagkakaakala na patay na si Rain ngunit ilang saglit lang ay lumabas si Rain at nagkita ulit ang dalawa. At hindi man nakakapagsalita ang dalawa ay tila nagpapasalamat ito kay Little Crick sa lahat ng kabutihang ginawa nito, hanggang sa napagdesisyonan ni Little Crick na isama ni Spirit si Rain sa kanyang lugar at hanggang sa nagpaalam si Little Crick kay Spirit at nagyakapan ang dalawa, at nang uuwi na si Spirit ay tinawag niya si Little Crick at pinapahiwatig nito na mamimiss niya ang kanyang kaibigan. Kaya naman nagsimula ng malakbay ang dalawa hanggang sa nakasalubong nila ang kaibigan ni Spirit na Agila, at nakarating na nga ito sa kanyang homeland at labis ito natuwa dahil nakita niya ulit ang kanyang ina. Kaya naman tumakbo ang lahat ng kabayo hanggang sa tinatanaw na ng dalawa ang magandang kapaligiran, at dyan na nagtatapos ang ating movie recap. Kung nagustuhan nyo ang ating recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, subscribe and hit the notification bell para sa susunod pa natin na mga videos.